Napanood nyo na yung guys, yung dokumentaryo ni Cara David, yung lalaking namatay sa TB. Yun na yata kasi ang isa sa pinakamalungkot na dokumentaryo ni Cara David. Sa bawat eksena ng dokumentaryong ito, ramdam mo ang bigat ng kwento at ang kirot ng realidad. Hindi lang po ito basta palabas, isa po itong salamin ng mga buhay na madalas nakakaligtaan. Ngunit, dapat pakinggan. Panoorin natin to guys. Muna kita dito para makapagdasal ka ng taimtim sa kanya, ha? Okay na po ako, ma'am. Ha? Wala na po akong panalangin. Wala ka ng panalangin. Puro pasasalamat na lang po. Pasasalamat sa kanya. Dahil, Lahat po nabigay niyo na po. Okay na po ako. Nataya po ako ngayon. Wala naman po ako hinihiling eh. Pero binigay niya. sa sandaling panahon, tila na numbalik ang sigla sa mukha ng binata. At nang makalapit kami sa altar ng puon, Handa na po ako. Panginoon, handa na po. Maraming salamat. Magmahal sa amin. Kayo na bumahala sa amin. Sa lugar po namin, lagi niyo pong gagabayan. Hindi po kami pababayaan, Panginoon. Pagbalik ko ba, ano sila? Malapit ka na pong pumabali na, Panginoon. Hindi lang po nila alam. Tawagin niyo kung mga kasalanan namin. Ang lungkot no? Dumating na sa time na ready na siyang mawala. Ipinapanalangin niya na lang ang kaligtasan ng pamilya niya. Para sa kanya, tama na yung mga naranasan ng pamilya niya. Na iniisip niya na parang pabigat. Wala siyang naitutulong sa pamilya. At para sa kanya, personally, sobra nitong bigat. Siya po si Luz Clarito Balagta. Tampok siya sa dokumentaryong Kapit Hininga ni Cara David. Siya ay nagkaroon ng tuberculosis noong August 2025. Sa kasamaang palad, hindi siya nakakuha ng sapat na gamot at pumanaw siya sa edad na 27. Hanggang ngayon, hindi pa natin nakakamit ang hustisya sa ibang mga bagay gaya ng dalawang atleta na lumipas na ang isang buwan. Tila katanungan pa rin kung ano nga ba ang katotohanan. Sa kwento ni Luz ay nagsasabing sa likod ng bawat hininga ay isang laban. Siya ay isang binatang biktima ng tuberculosis at naging mukha ng dokumentaryong Kapit Hininga. Mula nang siya ay ma-diagnose noong August 2025, araw-araw niyang hinarap ang hirap ng sakit at kakulangan ng gamot. Hanggang sa huling sandali, ang kanyang kwento ay nagsilbing paalala ng kawalan ng hustisya sa kalusugan. Ngayon, siya ay namaalam na, ngunit ang kanyang alaala ay patuloy na humihinga sa ating mga puso. Alam niyo guys, sobrang nalungkot sa kanta. Sobrang nakadagdag pa. Hindi pa ako nakaka-move on doon sa dalawang atleta. Pero nakita ko to. Nadagdagan na naman ng aking lungkot at labis. Pagtataka patungkol sa hustisya. Gobyerno ng Pilipinas. Ano na?